ang ginagamit sa buong mundo. Karamihan ay nag-imbento Pilipino. Na! Busina! 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 Pangalanan ninyo, pinatay ko na lahat yan sa panaginip ko. May sinaksa ako sa kalakala. Putang ina, dinukot ko yung puso. Binuksan ko yung tiyan. Putang ina, nagising ako, kinagat ako ng lamok. Putang ina, sabi ko sa lamok, putang ina ka, bayaran ka rin, bayaran ka. Putang ina, patay na sana lahat kung di ako nagising. Mahirap yun kung di ka nagising. Naghanap ako sa social media. Naghanap kami. Open overtime. Naghahanap ako ng mga magugulang ng babala. Sabi ko, open overtime. Buka walang sumagot. Nabayaran rin. Bayad lahat. Seryoso tayo. Tayo lang ang nakipag-meeting ng harapan sa Armed Forces of the Philippines. Yes! Gusto nyo narinig ang istorya? Yes! Nakipag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Binilang ko. Nasa 25 to 30 active generals from J1 to J10. Nandiyan si General Browner, Vice Chief of Staff, J1. Kompleto sila. Ganun tayo makipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Romy Pukis, General Pilisardo Simoy, General Calikita. Palakpakan natin, nandito si General Kita. General Virgilio Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Mitral, at saka ako. Anong pinag-usapan? Makinig kayo. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi ni General Romy Pukis sa buong Armed Forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisardo Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Virgilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Mitral. Ang sinabi ko po, ganito. Pakinggan niyo mabuti. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na walang maasahan ang bayan sa legislative branch, both upper and lower. Sa kanila, sinimukta nila ang kaban ng bayan. Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary, nababayaran. Wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat, pero ang iba sa ating armed forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, mag-aarmas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Anong sagot ni General Browner? Huwag naman. Baka sausawan tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Pero wala tayong sinabi o nanghikayat tayo na lumalabas sa social media, mainstream media, na nanghikayat daw yung mga retired na pumapala sa pwesto sa BBM o supportahan, mag-withdraw sila ng support sa gobyerno. Walang ganung napag-usapan. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nagupo sa Commander-in-Chief. Bakit laging sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sundin nila yung Commander-in-Chief. Pakinggan ninyong mabuti para maintindihan nyo paano tayo manalo. Ang Commander-in-Chief, si BBM. Kung hindi dinaya ng Sportmatic, ang nakaupo sa kanya, taong bayan. Agree ba? Agree! Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander-in-Chief, ang nakaupo, taong bayan.
dapat ang sinusunod ng military, dahil ang nagupo sa Commander-in-Chief Taong Bayan, dapat ang sinusunod ng military, Taong Bayan! Tama! Dahil ang pinanumpa nila ganito, they swore to protect the people Tama! and uphold our Constitution. Tama! Yun ang pinanumpa. May pinanumpa ba silang nabasa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the President? Wala! They will protect only those corrupt government officials? Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nagupo sa Presidente, dapat tayo ang pinapakinggan ng armed forces. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating utusan ang armed forces sa ngayon na huliin na lahat ng corrupt? Pwede! Pwede, pwede! Bakit ayaw gawin? Pwede ba? Pwede! Pwede! Oh, lahat ng nandito, gagawa tayo ng manifesto ha. Gagawin natin itong lugar na ito. Signature kami! Raja Sulaiman. Okay? Gagawin natin makasaysayan ito. Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutusan natin ng armed forces na arestuin na lahat ng korap. Awit! Kasama si Marcos Gusto nyo na! na kasama sa history? Okay. Pag hindi sumunod ang military, gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kayang ipatupad ang sinumpa ninyo na protektahan ng taong bayan at i-uphold ng Constitution. Ang krimen, nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa. Kailangan pa ba ng ebidensya? The very crime is happening before our very eyes. Hindi na kailangan ng ebidensya. Alam naman natin walang makakasuhan eh. Kung ayaw tayo sundin ng military, gagawa tayo ulit ng manifesto. Hindi nyo kayang arestuhin. Kami nandito. Kami na aaresto sa mga korap. Tama! Tama! Arestuhin ang korap! Okay! Amunuan natin! Amunuan natin! Pipirma kayo lahat! Aaristuin ba natin? Aaristuin ba natin? Arestuhin! Aaristuin natin ang Pangulo! Arestuhin! Kailangan tumami pa tayo para ma-arrestuin natin ang Pangulo! Wait na! Kayo mga kayo mga nasa bayan, sa bahay ninyo, lumabas kayo at aaristuin natin ang Pangulo! Mamumulo kami! Pwede! Okay. Ganito. Tanong ko, kailangan magkaintindihan tayo eh. Yung gagawin pa natin, legal o illegal? Legal! Good! Ulitin ko ha. Yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Sino ang aayaw sa gagawin natin? Ang aayaw meron. Sabi ko nga, never tayo mag-unite eh. Ang aayaw sa gagawin natin, yung dilawang liberal, makabayang black, administrasyon, at yung western world. Pero gawin natin ito nang walang lihim. Kasi kung ang aksyon natin, hindi natin inililihim, save tayong lahat. Tama! Pag naglilihim tayo, may malaking problema. Nakuha nyo na. Paano tayo mananalo? Sinong sasama sa plano? Taas ang kamay. Sinong sasama sa plano? Taas ang kamay. Sasama kami! Sinong hindi sasama? Mga bayat yun! Pagod na tayo. Pagod na. Isang puhos na lang. Isang sakripisyo. Tingnan nyo ha. Yung mga OFW, nag-declare na, hindi sila magpapadala ng remittance. Walang hihintayin ng gobyerno. Para maramdaman nila yung galit ng mga kapatid natin OFW na yung pera pinapatubuhan sa bangko, exchange rate, kinakaltasan pa.
Wala naman na ibabalik sa kanila pag nag-retire. Wala namang integration program. Hikahus pa rin. Pag nagkasakit, wala tumutulong na gobyerno, walang pondo. Hihintayin ba natin na patayin nila tayong lahat? Hindi! Ulitin ko, hintayin ba natin na patayin nila tayong lahat? Hindi! Lalaban tayo! Kayo ang nandito. Alam ko, pagod na kayo. Kung pagod kayo, mas pagod kami. Ama! Isang buhos na lang ng paghihirap. Kung mag-a-absent tayo isang linggo, baka pag nanalo tayo, mas magandang trabaho, mas magandang kinabukasan ang haharapin natin. Ama! Pag nanalo tayo, libre na ang dedication ng lahat ng Pilipino. Ama! Pag nanalo tayo, libre na ang edukasyon ng ating mga anak at apo. Tama! Pag nanalo tayo, 50% ng kuryente subsidized ng gobyerno. Tama! Busina! 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 Bago ako magtapos, tatanungin nyo, baliw yata ito si Captain Valeros, saan natin kukunin yung pondo? Makinig kayo! Hindi mo kailangang maging matalino para maging presidente. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng puso at pagmamahal sa taong bayan. Tama! Dahil pag maunlad ang taong bayan, maunlad karamihan, maunlad lahat, maunlad ang bansa. Tama! Saan natin kukunin? Ang bansa natin, kahit isara mo ang pintuan at pintana sa mga foreign investor and developer, mabubuhay tayo bilang Pilipino. Nasa atin ang lahat ng natural resources. Nasa atin lahat ng likas yaman. Nasa atin lahat ng minerals. Ang malalaking inventor, nasa atin. Sino nag-invento ng fluorescent light? Sino nag-invento ng erythromycin, antibiotic? Sino nag-invento ng ATM swipe card? Sino nag-invento ng microchip? Lahat ng ginagamit sa buong mundo, karamihan ay nag-invento Pilipino. Busina! 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 Ngayon, lahat ng kinikita sa natural resources, mga minerals, lahat ng kinikita, regardless kung gobyerno ang nagmina niyan, regardless kung private sector nagmina, kailangan 50% ng kinikita ron dahil galing sa lupa yun, ang lupa sa taong bayan, kalahati, ibalik sa taong bayan ang kinikita. Tama! Tama ng pandarang boom! 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 Ibalik through our basic needs. Doon siya ibalik. Hindi natin magagawa yan kung hindi tayo magsasama-sama at kung uuwi kayong gabi, kung uuwi kayong lahat never nyo na kami makikita na nakikipaglaban sa inyo. Mag-umpay kami. Tapusin natin ang laban. Huwag tayong matulog. Magigayang tayo ng marami. Mananalo tayo sa laban. Magandang gabi sa lahat. Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Okay, maraming salamat po, Captain Ray. Ngayon naman, pakinggan naman natin. Maya-maya lamang, may mga banda tayong tutugtog at hantayin ninyo at makakasama natin ang gusto ninyong makikita. Maya-maya lamang, nag-aayos lamang po at mamaya ay umpisa na natin. Last, isang speaker na lang po at bubuksan na natin ang ating programa. Okay, ang susunod kong tatawagin upang magbigay ng kanyang talumpati ay isang retiradong general na naglingkod
para sa bayan. Walang iba kung hindi si retired Carlos Kita. Alapakan po natin! Retired General Kita! Kita! Magandang gabi sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang kabataan! Mabuhay! Yung mga nagdatingan dito mga kabataan, mabuhay ang JC! Mabuhay! Mabuhay ang UPI! Mabuhay! Wagay-gayin nyo ang inyong mga watawat. So, Wagay-wagay. Anyway, hawakan ko na lang. Una magpapakilala ako, sinabi na ako ay isang retiradong general. No? Nag-retire po ako as Brigadier General. Ako ay dating commandant ng Philippine Military Academy noong 2013. Pero ako po ay bumalik sa public service. Nanungkulan ako sa Bases Conversion Development Authority. Ang naging Senior Vice President ako doon. At eventually, lumipat ako sa Anti-Red Tape Authority, no, as Undersecretary. At nag-retire ng pangalawa noong 2022 at the age of 65. Kaya ngayon ako po ay 67 years old na. Sabi nga ng aking pamilya, mga ibang nakakausap ko, Sir, mga retired. Sabi ko naman, at sabi rin ng mga kasama kong retired, no? Yung mga nagsalita kanina. Sabi na namin, nag-uusap kami. Alam mo, ilang taon na lang tayo dito sa mundo. Lahat na lang tayo mamamatay. So, pero sana lahat tayo, may mga wish naman tayo, di ba? Pinag-usapan. Pero sabi ko, kanina iniisip ko, sana unahin na lang ng Panginoon yung wish ni Cara David. Alam niyo na yung wish niya, di ba? Sana mamatay na yung mga kurakot. Mauna na yun, maunahin na lang yung wish ni Ma'am Cara David. Anyway, ang ano ko lang, mensahe, sabi namin, no? Yung mga naiiwang years natin dito sa mundo, dapat ang ipapamana natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, at yung mga susunod pang henerasyon ay magandang Pilipinas. Ayun, busina, busina! So, magandang kinabukasan. Hindi yung gantong nangyayari ngayon na first time in Philippine history na magkaroon ng gantong korupsyon. Alam naman natin na matagal na ang korupsyon. In fact, noong 2013, noong panahon ni Pinoy, nung nauso yung DAP at saka PDAP, yung Napoles years, no? Hanggang ngayon, nakakulong si Napoles, no? Noong 2013, anong hatol ng Supreme Court? Unanimous 15-0. In-declare ng Supreme Court na ang PDAP at saka yung DAP o pork barrel in general ay illegal, unconstitutional. Nakalagay din doon na yung insertion na tinatawag na pork barrel na ngayon ay tineterm nila na amendment ay illegal. Illegal yan, sinaad yan sa Supreme Court decision. Pero ngayon, maririnig ninyo yung mga mambabatas, sinasabi nila na ang insertion at amendment ay isa. Legal yan, sabi nila. No, hindi illegal yun. No? Illegal yan dahil Supreme Court sinabi. Bakit naging illegal? Dahil yung post-execution, no? Nung GAA o yung batas
yung budget. Okay na i-amend nila yan during the deliberation sa Congress, no? Hanggang sa may ipasa, mapirmahan ng ating Pangulo. Kagaya ng 2025 budget na tinawag na most corrupt budget in Philippine history. May insertion, bilyon. Ano ngayon ang naging bawal? Yung during the execution, yun ang sinabi ng Supreme Court na bawal. Once na nakialam yung mga mambabatas, whether senators o congressmen, at itinuro nila, o dito dapat yan sa amin, o may komisyon kami dyan, ganito. Na sinasabi ko, kung ano yung sinasabi sa hearing, no? Lumabas yan sa testimony ng mga witnesses. Yun po ang illegal. Yung post-execution, no? Yung kumbaga, ang role kasi ng mga lawmakers during the deliberation ng budget, okay yun, no? Hindi yung illegal. Kaya sabi nila hindi illegal ang insertion sa trend. Pero in reality, sa totoo lang, wag na tayo magplastikan. Sa execution, dun nakakatayo. Yung mga district engineer na mga appointed, of course, na nag-a-appoint niyan, yung mismong secretary ng DPWH. Pero tinuturo yan ng mga mambabatas kung sino ang dapat ilagay. Dahil yun ang koneksyon nila doon. So yan po. So napakinggan nyo naman yung sa hearing. Ang gusto ko lang ipaabot na dapat sa atin tayo, mga Pilipino, ay magkaisa. Kaya po tayo naka kulay brown o kayo manggi. Dahil lahat po dito welcome. Regardless of your political affiliation, whether galing ka sa dilaw, sa pink, sa pula, sa green, Pilipino tayo, iisa ang kulay natin. Hindi tayo magtatagumpay kung tayo'y watak-watak. So, dapat magkakaisa pa tayo? Yes! Sama-sama pa tayo? So, yan po, no? Ngayon, may gusto lang akong ibasahin sa inyo. Kasi nung period na nandoon kami sa Kongreso, no? 3 days kami doon. Nakakasama kami niya, nila Colonel Detran, nila Captain Ray. Pahinga, minsan, uwi ako sa bahay. Napakinggan ko yung kanta na Bulsa. Yung mga mahilig sa inyo sa music, I'm sure na napakinggan nyo to. Yung baga, rap, no? Rap ito. Si Justin, ang pangalan Justin, no? So, na-inspire ako. So, nung habang nakikinig ako, nakagawa ako ng isang tula, then the following day, nakagawa ulit ako, no? So, babasahin ko ninyo to, dahil ito ay may mensahe. Itong tula na ito. Dali lang, ha? Ma'am Delia, thank you po.